Some stories don't start with a big break. They start with showing up. Pag sinabi lang, may taping ka bukas, sige! Even when you're not sure what you're walking into. Mamaya gawin na naman akong patay dito kasi... Ginger Basho is naturally jolly. So even the toughest parts turn into punchlines. Ayoko naman ng first year college ako, ng 30 years old ako. And her personal stories feel like you're listening to a friend who always has something wild to share. Sabi ng tatay ko, ayoko tang makita dito sa bahay. Pag umuwi ako dyan sa bahay, wala ka dapat dyan. Behind the jokes is a childhood that shaped her. Malungkot yung kabataan ko. Growing up garden, Hindi ako lumalabas ng bahay. and carrying the longiness to experience life outside the gate. Ang dami kong pinagdaanan. She didn't enter the fame with a perfect plan, Nagkakamali ka, sisigawan ka ng director mo. but she entered it by saying yes and embracing uncertainties. Famous na ako. Yes! This episode is about patience, pressure, and the kind of growth that happens when you start choosing yourself on purpose. The Pillow Talk. Lights off, real talk on. Hi dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang ating guest for today, napaka-pretty niya po and napakatangkad niya actually in real life. Tapos sobrang kalog niya din. Let's all welcome Ginger Basho. Thank you po sa pag-guest sa akin dito. Actually, first time ko pong mag-guest sa podcast. Seryoso ha? Kasi yung ginagawa niya sa Kasi pencil yung box. sa pencil box, joke-joke lang yun eh. Tapos ito yung unang-unang podcast ko talaga in my entire life. Wow, it's an honor na ngayon. Eh, thank you so much. Yes. Natupad yung dream ko. So, sobrang nice na ito na. Masisimulan na natin and mas makikilala pa natin si Ching through this podcast. Yes. So, yan, welcome! Sobrang cute kasi nagchichikahan na kami bago nito. Tapos, kinakabahan na excited. Yes, So, kinakabahan ako na excited. oo, ito na, pag-uusapan na natin. Paano ka ba nakasali sa pencil box? Sa pencil box. Well, actually, ang unang-unang taping namin sa pencil box, yung unang taping namin sa Puninaria, sa may North, by SM North, yun, ang may hawak sa akin nun, yung handler ko pa, si Tito Bench. Tapos parang, Uy, Ching, may taping ka bukas sa para siyang mga vlogger, kasama si Yo, yung sa Team Payaman. Tapos syempre ako, nanonood ako ng ganun. Sabi, sige, sama ako, ganun. Tapos sabi niya, ano to agahan mo, tapos sa Puninaria yung location. Tapos iniisip ko na naman, sabi ko, mamaya gawin na naman akong patay dito kasi nag-extra taping ako sa mga teleserye. Tapos may one time, ginawa kong bangkay. Tapos pinasok ako sa black bag. Tapos tinapon. Sabi ko, nasa isip ko na nung nag-call sila for pencil box. Mamaya gawin akong bangkay. Pasok ako sa kabaong. Kasi nga, Puninaria yung location. Pero pagdating namin doon, iba pala yung gagawin. Parang may set-set din sila. Tapos, yun nga, meron silang isang skit na, parang host sa Lamay. Sa Ate Charot yung host nun eh. Tapos, extra lang kami doon. Yung gagawin namin, iiyak lang. And then, hindi na siya nasundan for ilang months. Tapos, randomly, nag-chat sa akin yung parang crowd director nila. Yung dati pa, before Miss Sheila yun. Kaya, gusto mo bang mag-taping sa P-Box? Tapos di ko na maalala kung ano yung P-Box. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, yung taping niya sa Puninaria last time. Tapos sabi ko, okay, yung mga vlogger. Sabi niya sa akin, oo, gusto mo bang sumama? Sabi ko, kailan po yan? Tapos ayun, nagbigay siya ng date. And then sabi ko, anong oras po kaya yan? Tapos sabi niya, mga 7 a.m. to 10 p.m. And then, huwag kang mag-alala, regular nyo na to. Wow! Tapos, regular daw. Tapos syempre ako, mukha kasing pere. So, gumuka. Sabi ko, ay, regular siya. Sabi ko, ay, sige po, go po. Sige po, sama po ako. Tapos ayun, and then pinakontak niya sa akin yung si Ea, tapos si Claire, yung dalawa ko pang kasama. Kaya after ilang months, nakabalik kami sa P-Box dahil doon. Tapos ayun, every taping niya, monthly, nagtuloy-tuloy na. So ay sabi ko, sa wakas may regular na ako. Hey, sobrang cute. Kasi ganun din yung na-feel ko dito sa podcast actually. Parang freelance actor din ako, diba? Tapos ngayon finally may monthly na. Pero gaano katagal yung yung invite sa'yo from first dun sa nung naging regular ka na? Siguro kasi 6-7 months. Hindi ko tagal sure, din. 5, 6, 7, ganun. Kasi ang tagal, tapos
parang ang dami ng, hindi ko na nga maano eh. Tapos nung, ano yan, ay, parang Kasi ang dami mong ibang ginagawa Oo, din. Tapos ang dami kong ginagawa. Tapos, parang nung na-stock ko ulit yung P-Box, ang dami na nilang videos. Oo. Tapos, tsaka kami kay Noel. Tapos sabi ko, hala, nagtitake pa pala sila. Tapos hindi ko Natuloy na, pa pala. Oo, tapos sabi ko, hindi ko alam. Akala ko di na ito matutuloy. Kasi isang video lang yung nakita ko doon na, na-upload nila. Tapos, hindi na ako nagtingin ulit ng about sa P-Box. Nagulat na lang ako. Yun nga, kinol ulit kami. Sabi na, may taping ulit kayo sa P-Box kung gusto nyo pa, ganun-ganun siya. So, yun, ang tagal din. Mga 5 months to 7 bago kami pinabalik doon. Which is, yun nga, ang saya-saya. Oo, so parang go with the flow ka lang. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Hindi. Actually, basta go ka hindi. lang ng go. Pag sinabi lang, may taping ka buka, sige! So yung manager mo, may handler ka ba? Or parang kung saan-saan lang din Actually, na na-o-offer? ngayon, isang tao na lang yung nagko-call sa akin, si Tito Bench nga. Okay. Parang handler, ganun. Pero wala kaming contract. Tapos, pag nagko-call siya, yun na lang, doon na lang ako nagtitaping. Pero pag sa iba, hindi na. Kasi pagod din eh. Oo. Mahirap din kasi sa taping. 16 hours. Tapos, ang haba ng antay mo. Totoo. Ayoko nang ganun. Oo. Kaya nga pag, alam to ng mga nakakasama ko sa taping. Pag magti-taping pa lang, pagdating pa lang sa set, example, 7 a.m. Pag 9 a.m., nagtatanong na ako, anong oras kaya tayo uuwi? Alam nila to, kaya lagi nilang sinasabi sa akin, hindi pa tayo nakukunan, uwing-uwi ka na. Oo. Parang ganun siya. Kasi nga, nahihirapan nga ako sa haba ng oras ng pag-aantay. Tapos, madaling araw ka aalis, tas uwi mo, kinabukasan na. Oo. So, ayoko ng ganon. Parang ang hirap niya for me. Tapos, pagod din. Ang layo ko pa, Antipolo pa ako eh. Tas, yung taping minsan, Batangas, Tagaytay. So, ang layo talaga. Tas, ang Totoo. meet up, GMA, di ba? Oo. Nahihirapan ako, ang layo kasi. Tapos sabi ko, ayoko na ng ganito. Pero nagtagal ako sa taping ng 1 year na parang halos everyday ako nagtitaping. Grabe. Sipag ko talaga. Oo, sipag mo. Kaya deserve mo rin naman yung ngayon. Tapos ayun. Tapos yun, nung nag-2024, end of 2023, tas 2024, na-realize ko na parang hindi ko na kaya yung everyday na taping. Tapos, nitong 2025 last year, ayun, naglaylaw ako. Ang taping ko nun, twice a month, once a month. Tapos, sabi ko nun, mag-aaral na lang pala ako kasi wala akong backup plan sa sarili ko. If nagtuloy akong mag-taping tas hindi ako nag-aral, anong magiging future ko nun? Na parang, taping ka ng taping, tas pag nag-30 ka na, wala ka ng taping. Tapos nasa isip ko nun, ayoko naman ng first year college ako, ng 30 years old ako. Kaya sabi ko, mag-aaral na lang pala ako, hindi na ako magti-taping. Kaya yung taping ko ngayon, once or twice a month na lang, tas Sa pencil box sa pencil na. box na lang siya. Wow. And sulit na. Sobrang nakakatawa. Kasi isa pa lang yung tanong ko. Ang dami Yung kwento. So yung next question ko, ano naman yung yung nafe-feel mo na sa Poor Pals, 'di ba? Taong grasa naman yung yung role. Ay, eto yan. Actually, yung sa Poor Pals, hindi ko alam na Poor Pals. Kasi nung binigay yung script nun sa akin, ang unang nakalagay doon, Dirty Talks. Okay. Tapos tatlo kami, di ba? Si Kuya JP, si Kuya RG, tapos ako. Tapos nasa isip ko pa nun, ano kaya yung Dirty Talks na to? Baka mamaya Dirty Talks talaga na Kasi may history ako na-interview ako ng isang vlogger, si Yolav, yun. Tapos yung topic niya, di ba, about sa yung ducks or juice, ganun-ganun. So dirty talaga siya, dirty talks So yun talaga. yung na-expect mo. Tapos nasa isip ko nun, hala baka mamaya biglang magganto yung pencil box, dirty talks na ganto. Tapos, pagdating namin sa set, binigay nila yung topic. Tapos nakita ko, okay. So, ito pala yun. Tapos tinanong ko, so anong character ko dito? Sabi, taong grasa. Gano'n. Tapos sabi ko, hala, taong grasa. Tapos inaasar nila ako, alam mo, ang malas mo lagi sa role. Kung hindi ka buntis, taong grasa ka. Or bangkay. Oo, totoo ngayon kasi dito sa P-Box, ang nagiging role ko, buntis, gano'n. Tapos, biglang ginawa kong taong grasa, kaya sabi nila sa akin, ang malas mo talaga lagi. Pero ang saya din eh. Parang Saya. kakaiba, Oo di ba? nga. Tapos sabi ko, grabe, ang dami ko nang napagdaanan sa pencil box.
Naging taong grasa ka na, naging buntis, ganyan. Ang taong grasa, buntis, nanay, nag-jogging. Actually, lahat, all around, generic baga. Oo, iba-ibang pwedeng kahit anong isalpak, go lang. Pero yun din yung masaya kasi di ba parang ang dami mo na-explore Oo, actually, na mga totoo. role. Tapos, syempre, pag in-upload mo yan sa Facebook, natatawa sila sa'yo. Oo. Grabe ka na, nakaraan, buntis ka lang, tapos ngayon, taong grasa ka na. Parang kinokonek-connect din nila. And yung naman, paano naman nagsimula yung Roger versus Ching? Actually, may una kaming skit, yung Roger versus Ching. Yung sinasabi niya na, baka mo pinagkakalat naman yung ganun. Tapos ayun. Pang dirty talks yan, Sorry. Tapos doon nag-start yun. Tapos, after nun, nagkaroon kami ng improve. Yung marami kami, yung mga sinasabi sana bawal sabihin sa ganun. Tapos, Yun ba yung palaka? oo, tapos, hindi talaga sa akin galing yung palaka-palaka na yun. Hindi ko lang maalala if kay Kuya Chan ba or kay Kuya JP yun. Basta sabi nila sa akin, halikan mo si Roger, tapos sabihin mo, palaka pa rin. Tapos sabi ko, sige, ganun. Tapos wala sa utak ko na Princess and the Frog pala yun. Basta ginawa mo Ginawa ko lang, tapos sabi pa nila sa pisngi daw, halikan ko sa pisngi or sa ilong. Ginawa ko, hinalikan ko sa noo. Tapos sabi ko, yun nga, palaka pa rin, gumanon. Tapos nag-boom siya. Tapos nagulat na lang ako, ang dami na niyang views. Tapos, Roger versus Ching. Tapos ang dami na humihingi ng compilation na wala ba silang compilation na silang dalawa lang. Tapos ayun. Hanggang sa every improve, nagkakaroon na ng segment. Tapos, ayun nga, bumabawi si Kuya Roger. Tapos bumabawi din ako. For me, fun lang yun. Hindi ko naisip na yung fans, nag-ano sila ng Ching versus Roger, ganun. Tapos, gumagawa sila ng parang love team, Chinger daw. Tapos, yung tawag daw sa mga fans, bad kasi. Huwag na natin sabi, or i-flip na lang natin. Yun, ayoko na. Tapos, ayun nga, tapos, nagulat ako lang, ang dami ng fans sa Ching versus Roger. Tapos, hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya, kaso, yun nga, nitong mga nakaraan, wala si Kuya Roger, busy siguro sa buhay. Kaya, walang Ching versus Roger sa akin. Na-miss mo na. Namimiss ko nga si Kuya Roger. Kailan ko ba magpapakita? Sobrang cute na may shipping name na kayo. Oo, yun. Ayun. So, so wala ka talagang galit kay Roger. Talagang, Trip lang yun. so pinagtitripan mo lang din siya. Pinagtitripan niya din kasi ako. Oo. Maganti lang ako. Oh, actually dun sa podcast din namin, pinagtitripan ko lang din siya. Ayun. So yun yung yun yung backstory. So ngayon naman, dahil mas nakilala ka na namin, ito pala yung mga nangyayari behind the scenes ng pencil box. Hindi nila alam to. Oo, so insider video and interview. Ngayon naman pag-uusapan natin about your life na. So lilipat na tayo sa bed. Yes, let's go. So, nung bata ka, Ching, ano bang pangarap mo nung mga 5 years old ka siguro? Ang pangarap ko talaga, maging FA, flight attendant. Oo. Kaso, yung tatay ko, kinokontra niya yon. Tapos sabi niya, huwag kang mag-FA, huwag kang mag-flight attendant. Gagawin ka lang kabit ng mga piloto. Ang aga mo naman namulat. Ganun lang. Tapos hindi ko siya mag-get. Tapos ko, okay, edi hindi na lang mag-aaral. Ano kasi ako Grabe naman, hindi na mag-aaral at all. Makulit ako na bata. As in, makulit talaga ako. Tapos sumasagot talaga ako. Tapos, ayun, sinasabi niya, wag daw mag-FA. Tapos, nung time na yun, iniisip ko, mag-FA talaga ako. Kailangan ko mag-FA. Kasi nga, gusto ko malibot yung mundo. Tapos, nakikita ko sa TV yung mga patalastas ng, Philippine Airlines, Cebu, ang ganda nila, red lipstick, gano'n. Tapos parang ang neat and clean. Kaso nga, nagbabago pa rin yung pangarap mo pag lumalaki ka. Tapos nung nag-grade 3 ako, nakita ko, parang ang saya maging teacher. Kung ano yung nakikita mo. Parang ang saya maging teacher. Gusto ko maging teacher. Kasi nga, gusto ko magturo. Tapos, hindi naman pala. Tapos sinasabi sa akin ng teachers ko, hindi ka para mag-teacher, Chinga. Dahil pasaway ka. Anong ituturo mo sa bata? Tapos, ayun na. And then, nung nag-high school ako, nasa utak ko talaga nun, magti-teacher ako. Kasi sinasabi ng mga classmates ko sa akin, hindi ka pwedeng mag-teacher. Anong major mo? Tapos sinasabi, pagpapakatao, ESP. Parang bright ko. Tapos sabi nila, Gag! Oh, pwede ba? Flip! Sabi nila,
Hindi ko pwedeng mag-teacher. Anong ituturo mo sa students? Mag-cutting, gano'n. Kasi makulit ako na student. Nagka-cutting kasi ako nung high school. Hindi ako proud doon. Yun. Pero yun nga, kung yung childhood dream ko talaga nung 5 years old ako is maging FA. Wow. Feel ko naman, pwede din talaga kasi ang tangkad mo nga din ngayon, di ba? So parang bagay din talaga. So sana matupad kahit in acting roles maybe, ganyan. Natupad na siya. Okay, at least. Natupad na siya ilang beses na. Kasi yun nga, hindi siya pang real life na na pangarap. Parang, sige, wag na lang. Hindi na ako mag-FA. Oo, para walang maging kabet. Pero hindi na rin ako pwedeng maging FA kasi nga, 'di ba bawal yung may peklat, ganon. May peklat ako sa kamay. So pag pinakita, makikita siya. Ganon. So yun, bawal na. So yun yung naging dream mo. What about yung family life mo naman, growing up? Kamusta ka? Laking lolo't lola ko. Kasi ang mom and dad ko, working sila. So, nung 4 years old hanggang 10, 11, nasa province kami sa Bacolod. Lolo't lola. So, yun. Malungkot yung kabataan ko. Oo nga, nafe-feel ko parang ngayon pa lang naiiyak ka na eh. Wait lang. Oo. Pero hindi kasi ako nakakalabas ng bahay. Hindi Dahil guarded ng Oo. lolo't lola. So, ang house ng lolo ko sa province, malaking compound. Tapos malaki yung gate. Tapos nandun lang ako nakaganon. Oo, para kang preso. Oo, bawal ako lumabas, bawal ako makipaglaro sa labas. Kasi nga, may violent reaction ako minsan, ganon. May nasakal kasi akong kaibigan. Oy, totoo to. Hindi to joke, totoo to. May nasakal ako, siguro sa pikon ko. Ginanon ko, tapos nagtago ako sa baba. Nung na-realize ko na, hala, masama yung ginawa ko. Muwi ako ng bahay, nagtago ako sa baba ng kama. Oo, alam mo kasing may kasalanan ka. Tapos after nun, hindi na ako lumabas, hindi na ako pinalabas. So malungkot talaga yung childhood ko. Pero sa family naman namin, okay naman. Nung after nun yun nga, nung 4 to 10, 11, nasa province kami. And then 12 years old ako, kinuha na kami ng parents ko. Dito na sa Manila yon, sa Antipolo na. Dito naman, ganun pa rin, hindi pa rin ako makalabas. Kaya, ang lungkot talaga. Oo, kung ganyan personality mo, tapos hindi ka pwedeng makipag-usap sa ibang tao. Hindi talaga. Tapos, laging yung papa ko kasi, siya yung strict. Although, ganun naman siguro lahat ng tatay. Pero yung tatay ko kasi, siya yung strict. Tapos, yung pag-iisip niya, advance. So, hindi mo pa nagagawa. Nangyari na sa utak niya. Sorry Okay. pa. Okay. Tapos, ayun. Kasi nasabi niya lagi sa akin, bawal kang makipag-usap, bawal kang makipag-text, gano'n. So, nung high school, wala akong cellphone. Wala akong cellphone. Tapos, pag example, syempre hindi mo maiiwasan yun nung high school ka. Pag may manghihingi ng number mo, gano'n, binibigay yung number ng tatay ko. So siya yung Text mo yung tatay ko. Ito yung number, Tapos di ko sinasabi sa tatay ko yun. Kaya nagugulat yung tatay ko na may nagte-text, gano'n. Sino na naman to? Hindi lalo ko papagalitan. Oo, lalo siya, di ka na talaga lalabas, ha? Hala, pero, oo. Uy, oo nga, nakakalungkot nga yun. Yung gantong personality mo na parang sobrang bubbly. Akala lang nila na gala talaga ako hindi talaga. Tapos siguro na-adapt ko siya hanggang ngayon. Hindi ako lumalabas ng bahay. Anong ginagawa mo sa bahay? Naglilinis-linis ka Hindi, lang? ganun, tulala. Oo. May work ako eh. Okay. VA. So, yun. Sa bahay. Pero nung bata ka, anong ginagawa mo nun? Wala, tulala. Ganun. So, Ganun ka sa gate. Saya nila, nagpapatentero sila, tapos ako nandito na nakatulala. Pero, may bawi yon. Ang dami kong laruan. May sarili akong, yung bike na may sidecar. Oo. May ganun ako. Tapos may mga laruan akong dollhouse. Kasi yun nga, hindi ako makalabas. Wala akong kalaro. Kalaro ko yung sarili Sarili ko. mo, kaya nakakabaliw. Kaya pala nabaliw ka na. Tingnan nyo ngayon. Ito magiging outcome ng Kaya sa parents dyan, wag, palabasin nyo. Tingnan nyo, Ay, wait, parang okay naman yung kinalabasan. Pero ang hirap ng pinagdaanan mo. Parang ang dami mong self-reflection yan na nangyari. Ano ka pa lang, 12 years old ka pa lang, iniisip mo na yung future mo. Kasi nga hindi ka makalabas ng bahay. So iniisip mo, ano kayang mangyayari sa akin kung ganito na lang ako lagi. Para ka palang tangled. Alam mo si Rapunzel, di ba? Na nasa tore.
Hindi makalabas, ganun. Iniisip mo yung future mo. Pero nung ano naman, nung sa education mo naman, bakit naman pol sci ang napili mo? Gusto mo ba ipaglaban yung sarili? Actually, hindi. Trip-trip lang to eh. Oo. Wala talaga akong choice. Bakit? Ang una kong course, education. Dahil nga teacher, Kasi ang nga gusto ko maging pangarap. teacher. Oo. Pero may backstory pa yun. Ba't ako nag-education? Nung high school kasi ako, pasaway ako. Makulit. Tapos, nagkakating ako lagi. So, ang nangyari sa akin, nilagay ako sa open high school. Yung parang, yung pasok mo, isang beses lang sa isang linggo. Tapos, half day pa yun. Okay. Tapos, hindi ko pa pinapasukan yun. Kasi nga, Bakit? wala. May part-time job ako nun eh. May, Okay. Yun. Tapos parang mas gusto ko doon kasi may pera. Tapos ayoko pumasok. Pero yung mama ko kasi, siya yung hands-on sa education naming magkakapatid. So gusto niya talaga makagraduate, ganun kahit high school lang. So nangyari, nung nasa open high ako, hindi ako pumapasok once a week. Once a week na lang yun. Hindi pa ako pumapasok. Tapos sabi nung mama ko, pasukan mo na, ganun. Kasi ang hirap. Pag hindi ko nakagraduate ng high school, mahihirapan tayo. So, ako nun, grade 10. So, ayun, pumapasok pa rin ako kahit ayoko na pumasok ng school. Tapos, nung nag-grade 11 ako, okay naman, na lumipat ako ng private school. And then grade 12, nag-drop ako. Bakit naman? Wala, gusto ko nang gumala kasi... Kasi matagal kang Oo, sabi ko, ito na yung pagkakataon. Oo. Kasi nung nag-senior high ako, ang mama ko, bumalik ulit sa work. Tapos yung papa ko, nag-work din. So, bale, wala talagang tao. Ang naiiwan sa bahay, ako. Tapos yung kuya ko, college. Okay. And then, may younger siblings pa ako, kambal. Yung bunso namin, kambal. Nasa school. So, wala nang tao sa bahay. Ang gagawin ko na lang, ihahatid sundo yung bunso. Ang pasok nun, 12 ng tanghali to 6 p.m. So, 6 p.m. pa yung uwi. May time akong gumala ng 5 hours. Tapos yun, nasa utak ko nun, eto na, pagkakataon ko na to, makakagala na ako. Tapos ayan nga, hanggang nawili akong gumala. Hindi ka naman na mapigilan. Hindi na ako Oo. hindi na ako pumapasok ng school. Pero hindi ako proud dun na. Masama yun, huwag niyong gayahin, guys. Tapos ayun, nag-drop ako ng January na ata. Alam to ng lahat. Nakakwento ko to sa mga kaibigan kong iba eh. Nag-drop ako, tapos hindi alam ng parents ko na nag-drop ako. January, tapos parang February, sabi ng kuya ko, ba't hindi ka nagpapakuha ng report card, gano'n? Napansin na niya. Napansin ng kuya ko. Ba't hindi mo sinasabi? Tapos wala na akong ginagawang activity sa school, sa bahay, wala na akong ginagawa. Tapos sabi niya, kailangan graduate ka, baka di ka na naman pumapasok. Tapos hindi ko ma-voice out, tama ka, hindi ako pumapasok. Oo lang ako, sige. Tapos nalaman nila, March na, mag-graduation na. Tapos nagpunta yung kuya ko sa school, parang chinek if pumapasok pa ako. Pagdating, hala, hindi siya pumapasok. Tapos ayun na. And then, sabi ng tatay ko, ayoko tang makita dito sa bahay. Pag umuwi ako dyan sa bahay, wala ka dapat dyan. Ma-pride ako. Okay. So, umalis ka. Umalis ako. Tapos, chinat ko yung best friend ng kuya ko. Hala, hindi nila alam to. Wala. Pag napanood niyo, sorry po. Chinat ko yung best friend ng kuya ko. Sabi ko nun, Kuya Eugene, help mo ko. Lumayas ako sa bahay, pinalayas ako ni Papa. Dala ko nun, backpack lang isa. Tapos sabi ng kuya ko, hindi, umuwi ka. Sabi ni Kuya Eugene, kailangan mo umuwi. Tapos sabi ko, hindi, ayoko na. Ayaw nga ako pauwi ni Papa. Tapos, doon ako sa kanila nagstay. 3 days ako doon. Tapos, yung kuya ko, hinahanap ako. Chinat siya ng kuya ko, sabi sa kanya, Tol, nawawala si Ching, ganun. Tulungan mo ako, chat mo kung nasaan. Tapos sabi niya, asan ba nagpunta? Pero yung totoo, kasama niya ako. Tinulungan ka talaga. Parang kinonsinti ako. Tapos ayun. Tapos nung yun na, hinahanap nila ako, wala, nandun ako sa bahay ni Kuya Eugene. Tapos si Kuya Eugene, nag-help siya sa kuya ko, nahanapin ako. Oo. Diba? Tapos yun yung story, ba't ako nag-polsci na lang? Kasi nga, nung nag-first year, graduate muna ako ng grade 12 and then nag-take ako ng education. Tapos nga, hindi pa rin ako pumapasok. Tapos sabi ng mama ko, kailangan mong mag-aral kasi wala kang future pag hindi ka nakagraduate ng college. Pag wala kang diploma, wala kang future. So sabi niya, ano ba talaga gusto mo? Gumanon. Tapos nag-suggest yung tatay ko na,
pag-polsci ka na lang, total mahilig ka naman magbasa. Magbabasa ka lang naman doon. Tapos walang math yun, ginanon ako. Ayoko nga kasi sa math. Tapos sabi ko, sige. So yun yung story, dahilan. ba't ako nag-polsci. Pero sa totoo lang, wala pa rin ako natututunan. Pero basa ka na ng basa, no? Oo, Tsaka babasahin mo lang. Tapos, malalim yun. kaya pag may activity sa school, yan. Ito yung activity natin, tas may quiz ka. Ganun. Yun lang yung topic na babasahin ko. Tas Okay. yung iba, wala na, hindi ko na siya Kaya hindi ko rin alam kung gagraduate ba ako. Kasi ngayon nag-aaral ka pa din. Oo, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Anong year na ba? 3rd year. Okay, malapit na. Sana Oo. may na. Pero, magapang hindi, na. pero dapat last year, graduate na ako. Okay. Hindi pa rin ako pumasok. Ano ba, Cheng? Hindi ko nga alam eh. Pero yun nga, sana this year, makagraduate ako. Kasi ang hirap mag-aral. Ang hirap, ang gastos. Gastos, tapos yung utak mo pa, may hirapan ka. Kaya yun nga, sana makagraduate. Pero yun din yung story, ba't ako nag-polsci? Kasi nga sabi, magbabasa ka lang, walang math. Totoo ba? Hin- Hindi. Hindi totoo. Sino Meron nga? din. May math din. At hindi lang magbabasa lang. Hindi ka magbabasa, kakabisaduhin mo, magde-defense ka pa. Paglalaban mo pa, ang hirap. Kaya hindi ka pumapasok dahil nahihirapan ka. Nahihirapan talaga ako. Mahirap kasi naman talaga ang pulsay. Totoo, Diyos ang ko. hirap talaga niya. Tapos pag-aaralan mo, batas. Oo. 1997, hindi ka pa nga pinapanganak noong 1997, kailangan alam mo yung batas. Kaya yun, nahihirapan talaga ako. Ayun na, sana makagraduate. Sana, isang taon halos. Yeah, so, good luck. Kaya mo yan. Sana, mapush mo yung sarili mo na, Sana kayanin. oo, para sa diploma. Para sa diploma. Diba? At least may fallback plan ako if Oo. ever na hindi ko itong gusto ko, ginagawa ko kayo. Oo. Which is, ano ba ang gusto mo ngayon? Paano ba nagsimula pala muna? So, nagtrabaho ka, anong taon ka? Ilang taon ka nun? Nag-work ako 13. Dahil? Kasi ang mama ko, dahil nga makulit ako. Okay. Yun. Ang mama ko, may friend siya na may-ari ng catering. Tapos, parang, yun na yung way na nakita niya. Para hindi ako maging magulo. Kasi magulo talaga ako, makulit ako. Yun nga, kahit hindi na ako pinapalabas ng bahay, tumatakas ako. Okay. Naghahanap talaga ako ng paraan para makalabas. Tapos, sabi ng mama ko, sige, parang sa utak niya siguro nun, para hindi na to gumala ng gumala, bigyan natin ng gagawin. Tapos, sabi niya, punta ka dun sa catering. Tawag ka dun, ganun. Tapos sabi ko, sige po, sige. Tapos, ano kasi ako kung anong sinabi sa akin Go gagawin lang, ko. oo. Sige, tapos yun. Una kong work nun, nagde-design ako sa events. Alam mo yung ka? Parang raffle ba Oo, yan? gagawa ka ng ganun. Yun yung una kong work. Tapos, nung nag-16, nagtagal yon ng 3 years. Tapos, nung nag-16 ako, nilipat ako sa office ng catering. Nag-improve. Yes. Uy, hindi to child labor Gusto ko to. Oo. Tapos ayun, nilipat ako sa office. Ang ginagawa ko naman sa office, magko-close ako ng deal. Wow! Wow. Grabe Yun. Tapos, ayun, hanggang sa parang, yun nga, yun din yung reason ba't ayoko pumasok ng school. Kasi nga, kumikita ko ng sarili kong pera. Tapos, every time may mako-close ka na deal, may 2.5 ka. may commission ka pa. Oo. Tapos, bukod pa yung sahod mo everyday. Wow. 2017, ang sahod ko nun, 600 a day. So, malaki na siya nung 2017, 2016. Ganun. So, nasa isip ko na hindi ko na kailangan mag-aral. Kumikita na ako ng pera. may ganon. Oo. Pero ginagastos ko rin yung pera. Pinanggagalang ko rin. Kaya wala akong ipon. Okay. Nasa utak ko lang nun, may pera na ako. Siyempre, bata pa ako nun. Tapos, ayun, nung natigil yon nung 2019, nag-18 ako. Pandemic. So, bawal. Wala nang events. Bawal magpa-event, ganun. Sa bahay na lang ako. Nag-aral na lang ako. So doon natuloy. Oo, doon natuloy yung pag-aaral ko. Nag-online class ako. Tapos, ayun. And then, netong 2022, tama ba? 2022? Nitong 2022, doon ako napasok sa showbiz. Paano naman nangyari yun? Ito, una, mga February 2022, may group kasi sa Facebook. Oo, may part din ako niyan. Yung mga auditions and casting calls. Tapos, ang parang pinost ko yung picture kong isa. Tapos, ang nakalagay lang doon,
looking for ex-deal photographer. Ah, Trip-trip lang talaga. Kasi nasuot ako nun, ano na kayang gagawin ko? Kasi nag-aaral pa ako, tapos wala akong, hindi naman, ayaw naman ng parents ko na mag-work ako. Kasi nga, pag may work ako, hindi na ka ako nag-aaral, pumapasok. oo. Tapos, kailangan ko ng part-time job. Kasi nahihiya rin ako manghingi ng pera. Ayoko kasi na manghihingi lang ako ng manghihingi ng pera. Ang luho ko pa, gumala. So, mahal yung luho ko. Oo. Tapos, ayun, nag-post ako sa page na yun, sa group na yun, looking for an ex-deal photographer, gano'n, newbie model, gano'n. Okay. Tapos, ang daming nag-PPM, Wow. mga talent scout, kalat. Tapos, hindi ko alam na gano'n pala pag magti-taping ka, may magkakall lang sa'yo. Tapos, nagkaroon ako ng photoshoot. Tapos, na-post yun sa Facebook. And then, mga 1 month siguro, may tumawag sa akin. Owner siya ng agency sa GMA. Sabi niya, Wow, sabi galing niya, naman. is this Ching her ba? Yes po, bakit po? Sabi niya, may gagawin ka ba ng May? Sabi ko, wala naman po. So, akala nila nagmo-model na talaga ako. Pero, hindi pa. Nasa bahay lang ako. Doon, sabi ko, wala naman po. Bakit po? Tapos sabi nila sa akin, gusto mo bang mag-shoot? Ganon sa Baguio. Tapos nasa utak ko nun, photoshoot sa Baguio. Tapos sabi ko, ayun, Baguio, makapag-Baguio after pandemic. Sabi ko, gano'n po, ilang araw po doon? Tapos sabi niya, swab test muna, ganon. Kasi may ganon pala. Tapos sabi ko, okay po. Tapos sabi niya, punta ka sa GMA. Tapos nangihingi siya ng IDs, NBI, police clearance. Lock-in taping na yan. Oo, lock-in taping na pala yun. Tapos ayun. Nakakatawa yung hindi mo Hindi alam. ko talaga alam. Tapos, pagpunta ko ng GMA, so nag-swab. Tapos sabi niya sa akin nun, mamaya i-confirm ko sa'yo if kasama ka sa shoot tomorrow ganon. Tapos sabi ko, sige po. Tapos kinagabihan tumawag siya, sabi niya, okay Ching, negative ka sa swab test, kasama ka sa shoot tomorrow. Ang dadalhin mo, 30 sets na damit. Sa modeling, pag sinabi mong 30 sets, head to toe 30 sets. So ang dala ko, ang dami. Mali-maleta, ganon. Tapos, ang maleta ko nun isa lang. Okay. Tapos, nagdala ko ng parang, yung gym bag na malaki. Okay. Ang dala ko nun, 10 shoes, 5 hits. Dami! Tapos, 30 sets talaga na damit. So, ang dami talaga. Tapos, pagdating ko nun sa GMA, umalis kasi kami ng 12 ng gabi. Tapos, pagdating ko sa GMA, yung dala ng mga kasama ko sa taping, tigdalawang Hindi maleta ganun lang ng kadami, malit. Tapos, naka-curious ako. Sabi ko, ano bang gagawin doon? Ganon. Tapos, hindi ko alam, hindi pa sinabi sa akin na 1 month doon. Oh my God! Okay. Ang pocket money ko noon, 3K lang. Good Tapos luck. ayun. Oh. Tapos, ayun na, bumiyahin na. Pagdating ng Baguio, 5 a.m., sabi sa akin. Sabi nila, okay na, baba na kayo, ganon. Tapos, bumababa sila, dala nila yung maleta nila. Ang pinagbabahan namin nun, school pa, kung saan magti-taping. Tapos, may nagsabi nun na, kumuha na kayo ng wardrobe nyo. So, kinuha ko, isang wardrobe lang. Kinuha ko, isang dress, isang heels, tas bag. Tapos sabi sa akin nun, asan yung ibang wardrobe option? mo? Wala Oo. kang option. Ang maldito. Tapos, sabi ko, hala, ba't siya galit? Tapos tiningnan ko yung paligid. Lahat sila, ang dala-dala yung maleta, sasabi sa akin, asan yung wardrobe mo? Sabi ko, nasa bus po. Tapos sabi, kunin mo. Gumanon. Kinuha ko. Yun pala yun. Pipilian ka pala ng damit every scene. Tapos sabi ko, ano ba to? Tapos pagdating ko dun, may mga camera na. Tapos may nag-gaffer. Tapos sabi ko, ay hala, taping. Nakakatawa yung wala kang clue kung ano nangyayari. Wala talaga akong clue. Tapos ayun na. Tapos puyat ka pa. Nag-taping kami. Tapos nag-pack up siya around 9 p.m. Ay, hindi. 8 to 9 nga, tama. Tapos, dinala kami sa hotel sa Baguio. Tapos, pagdating sa hotel, nasa isip ko nun, hala, bakit nasa hotel? Dito ba, hindi uuwi? Tapos, pagdating Hindi mo alam na 1 month nung time na yun. Hindi talaga, as in hindi. Tapos, ang sabi nun, dito kayo magsistay ha? Tapos, biglang naisip ko na, hala, leche. Dito magsistay? Ako ba magbabayad ng room ko? Wala ko dalang money. 3K lang. 3K lang pera ko dito. Tapos wala akong, parang may dala akong mga snacks. May dala Okay. Buti. Paano kaya ito gumanon? Tapos tinanong ko sa kasama ko, ano yun? Paano yun? Tayo magbabayad ng room natin. Tapos sabi, hindi, sagot nila yun. Tapos sabi ko,
Thank you, Lord. Oo. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung lock-in taping. Kasi nung time nga nung pandemic, di ba yung mga teleserye, nagsasabi sila na okay, kaya may swab test. Oo. Parang ipapasok sa hotel ng depende kung gaano katagal. Oo, tas di kayo makakalabas. Oo, lahat kayo, nasa bubble kayo. So kayo lang yung makakasalamuhan ng isa't isa. Totoo. Tapos madaming wardrobe kasi ang daming pwedeng roles. Oo, So yun. pwedeng kunyari isa dito sa eksena na to, ikaw yung nurse or ikaw yung waiter or ganyan. Kaya ganon. Yun yung naging role mo, parang crowd. Oo, tas student ako noon, estudyante. Okay. So, ang dala ko, yun nga, tas ang sabi pa noon, ano to elite Wow. student. So, Oo. ang nasa isip ko nung nasa Manila pa, elite student yung peg ng photoshoot. Hindi ko alam na taping siya. Sabi ko, pagdating ko doon, oo nga, lock-in taping. Tas, araw-araw siyang nagtitape. So, sa 1 week, ang pahinga namin, isang araw lang. Narag. Oh. Tapos sabi ko, grabe. Tapos may time pa na naiwan kami kasi may service Service from hotel to school sa location. Naiwan kami ng bus. Kasi nga, ang call time, 7 a.m. Tapos nagising ako 7 a.m. Patay. Tapos, akala ko aantayin nila. Hindi pala Hindi, ganun. oo. Umalis. Buti, hindi lang ako yung naiwan. Okay. 5 kami noon naiwan Okay. sa hotel. Tapos sabi, ano na lang kayo dyan? Mag-book na lang kayo. Ganun. Sasabi ko na magbubook, hindi ko alam yung location kung saan. Tapos biglang sabi nung handler, parang may caretaker kami doon, sabi, babalik daw yung bus, antayin nyo, ganun. Pagdating namin sa set, pinagalitan kami. Oo, Sabi, syempre. ano kayo, artista? Hala, ganyan nga yung ibang prod. Oh. sabi sa amin nun, hindi pa nga kayo artista, nalilate na kayo ng gising, daig nyo pa yung bida, ganun. So, nasa utak ko na, ang hirap pala ng taping. Ganito pala sila. Oo. Tapos, ayun, pero hindi natuloy ng 1 month yung taping na yun. Naging 2 weeks lang siya. So, nakauwi ako ng Manila after 2 weeks. Tapos sabi sa akin, babalik kayo ng Baguio mga 2nd week of June. Tapos ayoko na talaga bumalik. Kasi na-trauma ka sa experience. Oo. Grabe, ang hirap. Tapos may mga nag-aaway-aaway pa. Tapos, di ba, hindi mo naman may iwasan. May mga nagtatalo-talo kang kasama. So, ang hirap pala. Sabi ko, ganito pala sa taping. Pagod. Kaya pala parang pagod na pagod sila lagi. Ganito pala yun. Pero bumalik pa rin ako ng Baguio. Nung sinabi na babalik ng 2nd week of June, nasama pa rin ako sa bumalik doon. Kaya ayun, sabi ko ang hirap pala ng taping. Oo. Pero nagtagal ako sa ganong setup until last week ng 2023. Mga Tagal din. Oo, last sem? Last quarter ng 2023, ganun. Kasi after nun, na-realize ko na parang hindi ko na dapat ituloy-tuloy yung pagtitaping kasi pagod. Tas ang daming namamatay. Actually, nung time na yun, Ang daming, oo. nung 2023, 2024, ang daming namamatay. Tas puro aneurysm. And then heart attack, sa puyat daw, ganun. Natakot ako. Sabi ko, ayokong madeds. Oo, gets naman. Oo. Tapos ayun, naglaylaw ako sa taping ngayon. Tapos, yun nga, nag-call yung P-box. Tapos doon na. Wow. Ang galing din nung nangyari sa'yo, Doon no? na. Tapos Oo. ayun, yun nga, akala nila amazing yun nangyari. Hindi kaya. Ang dami kong pinagdaanan. Oo. Ang hirap talaga niya. Pero ngayon, eto, nandito ka na, di ba? Tapos, eto na yung mga experience mo. Pero, after din nun, kasi na-check ko sa IMDb, naging part ka rin ng Gomburza, ng Single Bells, ganyan. Kamusta naman yung experience mo doon? Sa Gumbursa, ayun, wala pang 16 hours na policy sa taping. Yung Eddie Garcia law, wala pang ganun nun. So, ang taping namin, umaabot ng kinabukasan. Pagod! Tapos, alam mo yung suot doon, di ba? Makaluma. Init. Suot mo yun, ang init. Suot mo yun, call time mo sa GMA, 3 a.m., 2 a.m., tapos yung location kasi, iba-ibang lugar, Batangas, gano'n. So, pagdating nyo ng set, 6 a.m., magbibihis na. Suot mo nun, Filipiniana, gano'n. Isipin mo, 6 a.m. hanggang 4 a.m. kinabukasan, yun yung suot mo. Wala ang baho na. Bukod pa doon, ang init. Oo, Tapos ang ang init bigat nga. niya. Oo. So, ayun. Masaya naman kasi syempre historical yung Gumbursa. Yun. Parang proud din ako na naging part ako ng show na yun. Tapos, ayun, pagod din kasi nga, lagpas 24 hours Lagpas 24 hours mo suot yung damit. Ayun. Tapos yung sa Single Bells naman,
hindi ko alam na magiging vampire ako doon. Parang naturo lang, ito gawin niyo tong vampire. Gumanon yung director. Tapos hindi pa ako nag-wear ng contact lens nung time na yon. Sinuotan ako ng contact lens, yung bilog na malaki. Ang sakit po sa mata. Ang sakit sa mata. Tapos, hindi ko na alam paano siya kunin. Tapos, paano ba to? Tapos, next scene na. Dapat kasama din kami. Sabi ko nun sa wardrobe, Ma'am, paano tanggalin yung contact lens? Tapos, ayun, sila nagtanggal ng kusa. Tapos, hindi ko alam na ang show na yun is na movie yung show na yun. Akala ko teleserye siya. So, hindi ko siya pinanood. Napanood ko siya lately lang, nitong 2025, nung sinend sa akin ng friend ko. Sabi niya, hoy, di ba ikaw to? Ganun. Hala, sige, panoorin natin. Oo. Marami nga rin akong gano'n na hindi ko napanood Hindi na mo parang, napanood lalo na kung parang nag-extra ka lang naman, parang saglit na saglit ka lang, di mo pa nga alam kung nakita ka ba, ganyan. So, yun pa yung nasa isip ko nun, ay, blurred naman yung pag-vampire ko doon. Tapos nagulat ako, sinesend na nila, okay, hindi pala siya blurred. Parang, Ching, ikaw ba to? Ganon. Kino-confirm nila, ikaw to, no? Ganon. Tapos, yung iba, nagsisend na ng mga pictures sa TV. Uy, ikaw to. Hi. Nagustuhan mo naman na nakikilala ka na ng mga tao, lalo ngayon sa pencil box na, di ba? 50-50. Dahil? Kasi gala ako. Okay. So, pag gumala ako, tapos may nagpapapicture, kahit hindi ka kilala ng tao, tapos may nagpa-picture sa'yo, sumusunod din sila, pa-picture din kahit di ka naman nila kilala. Tapos yung 50%, masaya, syempre. Famous na ako. Yes! Ako to, binubuli niyo ako dati, ha? Wow! May ganun ka ring experience. Nung high school ako. Dahil? Hindi ko alam, trip lang nila. Trip-trip lang. Di ba may ganun naman, trippings pag high school. Oo. Tapos ayun. Tapos, ngayon, nagchat-chat sila, uy, di ba ikaw to, friendly. Hindi. Bumawi lang sa bully. Pero ngayon nga, na nasa pencil box ka, ano na yung parang overall experience? Kamusta naman na, syempre, comedy, tas parang family na rin kayo, ganyan. Noong una talaga natatakot ako. Lalo na kay Direk Pat. Kasi seryoso si Direk Pat, natatakot ako, tas ayokong magkamali. Kasi mamaya, pag nagkamapagalitan. Kasi nga, di ba sa teleserye or sa movie, pag nagkakamali ka, sisigawan ka ng director, mumurahin ka ng director. Depende, depende sa mga director. Tapos sa P-Box, walang ganun. Pag nagkamali ka, tatawaran ka pa nila. So parang naging comfy ako. Tapos yun, comfort zone ko din siya. Na parang ang saya-saya dito. Kaya ngayon, ayun, masaya ako kung na-part ako ng P-Box. Pero noong una talaga, natatakot ako. Patakot kasi sila eh. Parang nape-pressure ka din. Oo, nape-pressure. Tapos kasama namin sila ate. Si ate siya kasi napapanood ko siya dati sa Reels sa FB. Ang galing niya magpatawa. Tapos yung randomness niya, yung randomly may ganun siyang upload. Tapos si ate Donna pa, ang galing umarte. Kaya nasa utak ko nun, hala, ang hirap makipagsabayan sa kanila. Kasi nga, parang mga pro na sila sa larangan ng comedy. Tapos nung huli, nalaman ko pa na sila, sila Direk Pat nga, mga writer talaga sila ng comedy. Kaya nasa utak ko na, parang ang hirap na pressure. Tapos lagi akong kinakabahan. Even ngayon, kinakabahan pa rin ako pag sasabihin na may taping tayo sa ganito. Papunta pa lang ako sa taping, iniisip ko na yung gagawin ko. Kasi naanong ako. Kasi hindi naman ako born comedian. Ako taong bahay nga ako, diba? Tapos gala-gala lang, makulit yun. So parang sa sarili ko, nahihirapan na, tapos nape-pressure ako. Pero ngayon naman, okay na siya kasi ginaguide din nila ako sa mga gagawin ko, tapos hinahelp nila ako lagi na, Ching, ganito lang yan, Ching, ganun. Tapos pag may question ka, ask mo kami. So, all in all, happy ako na naging part ako ng P-Box. Yeah, and syempre, yung mga kayo-kayo din, naging close na rin kayo, no? Nagkakausap, tas nagkukwentuhan na rin ng buhay-buhay, ganun. Masaya na part ako ng P-Box. Yeah, and ngayon part ka na ng comedy. Oo. Ganyan. Ngayon, anong feeling mo? Kupal ka na. Ngayon, kupal na ako. Natuto na. Ang feeling ko na ganito na part na, masaya pala. Masaya pala siya pag may napapatawa kang tao. Lalo na pag di mo kilala, masarap siya sa feeling. Ganun. Tapos lagi ko na lang nilook forward na sana magtagal nga yung run ng P-Box para mas marami pa kaming ma-inspire. Tapos may trabaho ako, syempre. Yes, pero alam mo, nakakatuwa din yun na parang kasi na-realize ko lang din lately na, di ba yung mga tao, trabaho silang trabaho, marami sa kanila sa office, ganon. Tapos parang ito yung
form of entertainment nila. Yung Oo. mga nabibigay ng sa social media, di ba? Mga napapanood nila. Oo. Tapos, parang nakakatuwa nga na yun. Part ka ng ganon, di Kaya, ba? tapos pag may nakakita sa'yo, uy, di ba ikaw to? Oo, parang napasaya mo Oo. sila. Oo. Kupal ka pala. Kahit in real life pala, Oo. medyo may pagkaganon ka din. So, parang na-release mo lang Oo. din yung kakulitan mo. Oo, doon. Kasi pag, syempre, lalo na ngayon, part ako ng parang youth sa amin. So, dapat seryoso ka, mabait ka dapat. Tapos sa P-Box ko lang nagagawa yung kalokohan ko, yung pagiging makulit ko, doon ko siya nare-release. Kasi, syempre, pag nandun ka sa organization, behave ka. Kasi, Oo. ang daming matang nakatingin, tas ang daming issues kasi, di ba, pag sa politics, ganun. So, pag nandun ako sa P-Box, parang ibang chinggay. Ayun yung Oo. tunay na ching, andun yung makulit. Oo. Kasi, pag dun sa politics, behave. Oo. Actually, alam mo, sabi ko nga sa kanila, parang feeling ko si Ching, before pa kita makausap, iniisip ko either sobrang tahimik niya in person or sobrang kalog. So, both pala. Nakita ko na both, na ganon. Bigla nagsiswitch off, tumatahimik. Power Minsan, off. nakatulala. Ganon. Minsan, ganon ka lang ba? Oh, I can envision. Ganon. Inaalala mo yung mga panahon na dating nakakulong ka Dati, hindi lang. ako nakakalabas Ngayon, hindi nyo na ako makontrol. Oo, ganun na nga. Ganun yung nangyari. So, bukod sa itong trabaho mo, ano naman yung hobbies mo pa? Mahal yung hobbies ko eh. Yung paggala. Yung paggalang. Sa ngayon, akyat bundok, langoy dagat, gano'n na yung mga ginagawa ko. Pero pag nasa bahay, tulala pa rin, syempre. Hindi mo mawawala yung hobby mo na. Part na ng mo. Part na ng, siguro ng part na everyday ng mo. personality and everyday life. Part na siya ng buhay ko, yung gigising ka, tas tulala ka ng 2 hours. Iniisip mo muna kung ano bang pwede mong gawin sa buhay mo. Ano na Tapos, naman bang gagawin ko today? Oo. Saan na naman ako pupunta? Yun nga. Yun lang hobbies ko. Gumala lang talaga. Oh, pero bakit hiking yung nagustuhan mo? So parang taas ng mountain, tas ilalim ng dagat, ganyan. Wala lang, nakita ko lang. Cool kasi siya. Very go with the flow ka, no? may pinsan ako, mahilig siyang mag-aya ng, uy, may gagawin ka sa gantong araw. Tara, akyat tayo sa ganito, akyat tayo sa ganyan. Hindi talaga ako nag-hiking. Tapos, nasama lang ako sa kanya. Na-realize ko, ang saya pala, umakyat ka ng bundok, tapos walang signal, walang storbo, tapos may ginagawa ka, exercise mo na rin yun eh. Ayun, parang yun na yung naging hobby ko. Parang, ayun nga, nakaladkad ako sa hobby na yon kahit hindi ko naman siya gusto. Hindi kasi ako active na tao. Bahay lang ako, 'di ba? So parang yun, parang naging lifestyle ko siya kasi influence ng pinsan ko sa akin. Tapos yung pag swimming naman, barkada na yun. Oo. Ching, sama ka? Sa mga lang, as in for fun lang, hindi naman free diving or Hindi, ganun. hindi. Okay. For fun. Pero siya, weekly siya nangyayari. So parang, na rin siya, scheduling. Ching, sa Sunday punta tayo sa ganito. Oo. Ayun, kaladkad pa rin, papunta Kalat ka rin talaga. Tapos mahilig ka rin gumala. So okay lang naman. Okay lang. Tapos magasto siya, kaya kailangan ko rin magtrabaho. Oo. So ngayon naman, ano naman yung mga goals mo in life? As of now, gusto ko ma-pursue yung plan ko na magkaroon ng flower shop. Kasi ngayon, meron akong parang home craft. Yung mga ribbon-ribbon na roses, ganun. Okay. Gagawa ko order kayo Business-minded ka rin pala. Okay. Yun. So, gusto ko siyang i-push na parang mangyari talaga siya, maging flower shop siya. And at the same time, yung clothing, yung mga pwede ba magpangkit ng brand? Oo, sige. Yung mga sabihin mo sa Shein. Tas, bili ko yung 1870. Saan ba nila ikaw pwedeng i-contact? Yung 1870, parang minomodel ko siya na damit. Sa Antipolo siya. Shirt siya ng Antipolo. Wrap. Flip top, ganun. Okay. So, model nila ako yun. Tapos yung sa Shein naman, gusto ko gumawa ng stall. Yun. Okay. Clothing, ganun. Yun, gusto kong Yung home crafts mo, meron ka bang page or Wala pa. Actually, wala pa. Sa mo lang, sa sarili mong Oo. Facebook? Message nila ko, papagawa ka ba? Ganun. Oo. Yun lang. Pero in the future, gusto ko ma-push. Gusto ko siya ma-push na magkaroon ako ng page, tapos magkaroon talaga siya ng stall. Kasi parang ang gandang business, tapos ang daming umu-orders eh. So parang maganda siyang for a long run.
Kasi parang halos everyday naman may occasion, halos everyday may nagbibigay ng bouquet ng flowers. So parang gusto ko siyang ma-push kasi alam ko na parang magiging okay siya sa future. Yun. What about sa ano naman? Sa acting or ito sa pencil box? Anong goal mo naman? Hindi ko alam. Charot lang. Bahala na. Bahala na. Hindi. Kung papalarin, huwag niyo ko tanggalin na. Ayun. Kung papalarin na umabot pa siya ng ilang years, tas ayun, sana maging part pa rin. Sa acting naman, hindi ko talaga alam. Bahala na talaga. Bahala na talaga. Kung ano na lang yung mangyari. Kasi hindi ko naman masasabi na gusto ko yung acting kasi nga accidentally lang ako napunta dito. Pero nalilearn ko na rin na mahalin yung showbiz, ganon. Pero syempre, sa isip ko, nandun pa rin yung parang hindi siya para sa akin kasi galang akong tao. Ayoko nang wala akong freedom. Yun. Yung sa pag-aaral mo naman? Yun. Sa schooling ko, sana talaga makagraduate. Yun. Para magkaroon ng backup plan. Tapos, ayun, sa mga ka-age ko, sa mga kabataan, sana wag nilang ibaliwala yung advice ng parents nila na mag-aral ka. Kasi, pangit na 24 ka na, 25 ka na, tapos di ka pa nakaka-graduate. Dapat graduate ka na ng 23, 22. Although, yun nga, may kanya-kanya tayong Oo, kanya-kanyang paths sa buhay, naman kanya-kanyang yan. Walang deadline. Oo, pero sana, ayun, wag sila gumaya. Ang hirap kasi. ang hirap na third year, second year ka, 24 ka na, tapos yung mga classmates mo, oo. 20 years old. Oo, ang babata. Yun, ang babata. Kaya, yun, sana, makagraduate ako, tapos, yun lang, advice ko sa kabataan, unahin yung pag-aaral kasi ang hirap pag wala kang backup plan, pag wala kang diploma. Lalo na sa country natin, grabe yung requirements. College graduate, kahit kailangan mo lang naman maghugas ng plato sa resto, college graduate ka, yun. Ano naman yung plan mo after? Like, hindi mo plan na mag-pol sci talaga? Hindi mo plan na i-push through? Hindi. Depende, bahala na rin. Hindi. Naiisip ko rin kasi na, yun nga, kapag nag-push ako ng pol sci, so it might take another 6 years for masteral, tapos doctorate pa ng law, ganun. Kung may ganun man sa field na yun. Tapos, ayun, iniisip ko, if nag-attorney ako, okay din siya. Pero yun nga, mas gusto ko kasing mag-business kasi gusto ko nga, hawak ko oras ko, tas wala akong iisipin. Yung gagawin ko lang, yung business ko lang. Unlike kasi kapag nag-law ka, syempre, yung buhay mo doon, 50-50 din. Oo. Mamaya may client ka, tapos ikaw pa yung magka-death rate. Ayoko kasi ng ganon. Ayokong nilalagay yung sarili ko sa ayoko mapahamak ako, yun. Pero yun nga. At least option siya. Option siya sa akin. Yan. Tapos, andito din ako sa option ko na gusto kong mag-business. Gusto kong ituloy-tuloy yung business ko. Tapos, andito din ako sa option na gusto kong mag-attorney. Kaso, yun nga, ayoko mapahamak ako. Okay. So, exciting din kasi hindi rin natin alam kung saan ka pa pwedeng mapunta. Malay mo sa future, malalaman mo yun. Oo. Tignan, abangan na lang natin in the next 5 or 10 years. Yun. Yeah. So, ngayon naman, anong ma-advise mo para sa dreamers natin? Para sa isang tao na tulala lang lagi or pariwarang bata. Pero tignan mo naman din yung na-achieve mo ngayon dahil din naman, hardworking ka din. So, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ayun. Ang ma-advise ko lang sa mga dreamers natin, yun nga, if nag-aaral ka pa or may nagpapaaral pa sa'yo, grab mo yung opportunity na yon. And then, if graduate ka na, tapos may work ka na, and then gusto mong ma-pursue yung bagay na gusto mo talagang gawin, huwag ka rin mag-hesitate na gawin yun kasi isang beses ka lang mabubuhay. Totoo. So, dapat gawin mo lahat ng gusto mo kasi magkakaroon ka ng regret kapag older ka na hindi mo nagawa yung bagay na gusto mong gawin. Oo, tama. Basta wala tayong tinatapakan na tao, Tama. walang illegal, ganyan. Tapos, pag may opportunity na dumating, i-grab mo lang, malay mo, dun ka mag-boom. Kahit hindi mo naman gusto yung bagay na yun. Oo. Ang ganda na go lang ng go. Pero gusto mo rin yung ginagawa mo di ba? So, Ngayon, napunta gusto ko ka na siya. din. Oo. So, parang need lang na parang may pagdaanan na ibang bagay na baka hindi natin masyadong gusto para marating yung gusto Tama. natin. I love it. Thank you so much, Ching, sa Thank you po. pagsama sa atin at pagkwento ng story mo. Yun. Ayun. Thank you. Thank you Good po. night.